Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos buhay. Sabay-sabay na palakpak. So, ang Diyos po ay mabuti. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, siya po ay mabuti. Wala po siyang katulad, walang kapares. Amen? So, sa buhay po natin bilang tao at nanginirahan sa ibabaw ng mundong ito, tunay nga po na lahat ay lilipas. Amen? Kaya na po na nabanggit kanina sa ibang bansa, pasimula pa lamang po yan. Amen? Lahat ng yaman sa ibabaw ng mundong ito, amen? Lahat ng mga bagay-bagay kung anong meron sa buhay natin kasama ang buhay natin. Sabi ng Biblia, lilipas ang lahat. Amen? Pero, mayroong salita na hindi lilipas kailanman. At wala pong iba kundi yung salita ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, sabay-sabay na tatak sa ating Panginoon sa buhay. So, samahan niyo ako sa pagbabasa ng Biblia sa akin pong naaral dito po sa Mateo. So, kung ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito ay lilipas, kailangan po ang maraming tao ay manatili kay Kristo. Amen? Kailangan ang tao po ay manatili kay Kristo sa kanyang mga salita. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos kailanman ay hindi lilipas. Kapag ito ay pinaniwalaan ng maraming tao, sinampalatayanan ng salita ng Diyos na kailanman ay hindi lilipas, tunay nga po na magkakaroon ka rin ng buhay na hindi lilipas. Amen? Dahil ang Diyos po ay hindi lumilipas. Samahan niyo ba ako sa Mateo chapter 24, verse 35. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po rito, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang ating mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Amen? So, ang Panginoon po ang may sabi rito. So, ang sabi niya, lilipas ang langit at lupa, amen, lahat po ng bagay, kasama po ang buhay natin. Pero ang sabi niya, ang kanyang salita ay hindi lilipas. Amen. Di ba po napakabuti ng kanyang sinabi? Amen. Na gusto niyang makarating sa ating mga buhay. Kapag tayo po ay naniwala, nanampalataya sa kanyang sinabi, tunay nga po, na isa po tayo sa hindi lilipas sa ibabaw ng mundo nito. Bagamat mamamatay ang maraming tao, pero hindi lilipas ang totoo mong pagkatao. Ang buhay. Amen. So, alam naman po natin, sa buhay na ito, na talagang hindi po maaaring hindi maganap ang sinasabi ng Biblia. Amen? Sa buhay natin, talagang dumadanas tayo ng problema, pagsubok sa buhay. Amen? Dumaranas ng sakit karamdaman, dumaranas ng pangungusig. Amen? At marami pang iba na ating mararanasan na siyang nagiging ginagamit ng kaaway upang tayo po ay mawalay sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So dapat, kapag nararanasan ng isang Kristiyano ang mga bagay-bagay na yan, lalong-lalo na narinig niya o sa mga nagbabasa, nabasa niya ang salita ng Panginoon na kailanman ay hindi lilipas. Kailangan tayo po ay maniwala sa sinasabi ng Diyos sa salita niya. Tunay nga po na tayo po ay hindi makakaligtas sa lahat ng mga problema at pagsubok. Tama po ba? Sino po ba may pagsubok sa buhay ngayon? Di po ba tayo po ay nakakaranas ng lahat ng yan? Amen? Tayo po ay nakakaranas ng kung saan eh, hindi naman natin inaasahan. Pero ang alam natin, kapag tayo po ay dumaranas ng lahat ng problema at pagsubok, may Diyos nakakalinga sa pagdating ng panahon na yun. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, kung ang bagay-bagay natin na nakikita sa ibabaw ng mundo ito, ating trabaho, negosyo, pag-ibig man yan, amen, o anuman ang tinatangkilin mo sa buhay na ito, tandaan mo mga kapatid ko, lilipas ang lahat ng bagay na yan. Makakaroon ka ng pera. Salamat sa Diyos, may pambili kang bigas, ulam, at marami pang iba. Pero alam mo mga kapatid, dapat sa buhay na ito, bagamat ang lahat ng yan ay hindi masama, kailangan po natin yan. Pero kailangan, mas mangibabaw sa buhay natin, higit sa lahat, amen, spiritual na buhay na ginaganap at ginagawa ng maraming tao.
Amen. Tuparin ang nais at ibig ng Diyos sa buhay natin. At ano yun? Napakarami. Napakarami. Mahirap sundin ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, na kapag ikaw ay dumarang sa problema at pagsubok, ngunit ginagawa mo ang gusto ng Diyos, sumasamba ka, amen, nananalangin ka, nagbabasa ka ng Biblia, higit sa lahat yan, sa ating buhay. Amen. Magdali na lamang ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bagamat nararanasan natin ang init, amen, dumaranas tayo ng dami, tama po, pero higit sa lahat, amen, na ating pong nararanasan araw-araw, yun po ay hindi mo magugustuhan. Hindi mo magugustuhan. Yan yun. Yun po yung pagsubok na kung saan na kusang dumarating sa bawat Kristiyano na dapat mong paglabanan. Na dapat mong malaman kapag dumating ang oras na yan, ang panahon ng iyong pagsubok sa buhay, may Panginoong Kristo ka na tunay na lilingap sa iyong kalungkutan at nararanasang bigat. Sabay-sabay na palakpakan natin. Amen. Kaya hindi po rin sa ating kaalaman na ang sinasabi ng Panginoon ay tunay nga po. Amen. Na ang nakikita natin lahat ng yan ay lumilipas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi lumilipas. Kapag ito po ay ating tinatangkilik higit sa lahat ng mga bagay-bagay, amen, talagang sinusunugan po natin ang kilay. So, dulang tayo pagod sa trabaho, sa mga bagay-bagay natin ginagawa. Pero kapag ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, tunay nga na magkakaroon ng solusyon ang iyong problema at pagsubok. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Ang pagsubok po, hindi lang po sa Kristiyano. Amen? Lahat ng tao dumaranas ng mga pagsubok. Amen po ba? Pero, ang solusyon ng Diyos na lubos na halos hindi mo may paliwanag ang kagalakan sa buhay mo bilang Kristiyano, yun po ay dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Sabay-sabay na palakpakan sa Panginoon. Amen. Minsan sa buhay natin, pinahalagahan natin ang ating mga gusto, ang ating sarili, nagpapaganda ka, nagpapakugi. Amen. Tama po, talagang nagtatrabaho ka, nagpupursige ka araw at gabi. Ginagawa mo araw ang gabi, ginagawa mo gabi ang araw, tama po. Talagang gusto mo. Amen. Na talagang magkaroon ka ng gusto, ng nais at ibig sa buhay mo. Pero alam mo po mga kapatid ko, isipin po natin kapag tayo po ay nagpabaya sa ating sarili, lalo-lalo na sa ating buhay, sa ating pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa, amen, ay bawang lilipas. Pero kung ginagawa natin ang trabaho, amen, ginagawa natin ang negosyo, kung anong meron na ginagawa po natin sa ating buhay, kasama mo ang Panginoon, tiyak magkakaroon ka ng buhay. Amen. Lagi-lagi ko ako sinasabi, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, ang benepisyo po na ibibigay ng kumpanya ay magkaroon ka ng SSS, PhilHealth, pag-ibig at marami pang iba. Tama po? Amen. Pero sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, buhay na walang hanggan ang iyong benepisyo. Amen. Alam niyo po sa pagtatrabaho, talagang ginagawa ng maraming tao yan eh. Amen. Dahil gusto magkaroon ng bonus, tama, 13 month, ayun ang mga benepisyo, at matupad ang gusto ng mga anak. Tama po, ginagawa natin at sinusunod natin yung hilig ng gusto natin. Kaya tayo nagsusumigap, tama po. Pero alam naman po natin bilang mga Kristiyano, lalo-lalo na nagbabasa lagi araw at gabi, na nalalaman na ang mga bagay-bagay kung ang langit nga at lupa ay lilipas, at nalalaman mo yan, kailangan higit sa lahat, ang tangkilikin mo ay ang spiritual na buhay. Amen. Patungkol sa buhay. Amen. Na magdadala sa iyo sa tunay mong kinalalagyan kung saan kayo naroon. Kung nasaan ang naroon ng Diyos. Yun ang pagsikapan po natin na tayo ay makaroon sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo po sa buhay natin, kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos sapagkat alam naman natin na hindi natin inaasahan na kusang dumarating ang mga pagsubok. Amen. Dumarating yan ang bigla na hindi mo inaasahan. Kailangan lagi po tayong handa. Kailangan tayo po ay manatili sa salita ng Diyos. Alam niyo po kung tayo po ay nananatili sa salita ng Diyos,
Alam naman natin na kapag tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon, tunay nga po na tayo po ay hindi bibiguin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Kailangan lang po natin ng tiyaga, sipag. Kung paano tayo nagsisipag sa pagtatrabaho sa pag-aaral. Ganun din dapat, umigit pa sa lahat. Ang sipagan natin dumalo sa pagsamba. Amen? Tama po yung sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 25. Na huwag kakaligtaan ang lahat ng gusto ng Diyos, lahat ng mga. Amen? Ng mga pagtitipon. Amen? Eh si Brother Sunny, ang lakas magsalita ng gano'n. Bakit Brother Sunny? Tinutugon mo ba ang sinasabi ng Diyos? Eh nagsisikap rin po ang mga kapatid. Amen? Gusto ko rin po na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Dahil ang kalooban ng Diyos, higit ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng nanay, ng tatay, ni ate, ni kuya, ng amo, ng tira. Amen? Nagsisikap din po ako. Alam niyo po mga kapatid, sa ating buhay, tayo po ay hindi makakaiwas sa lahat ng bagay na dinaranas ng marami, daranasan din ng mga Kristiyano. Amen? Pero alam niyo po, ang pinakamainam, kapag ikaw ay nananatili sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, tunay nga po na ang Panginoon din ay mananatili rin sa buhay natin. Amen? Dahil ang Panginoon po ay sadyang napakabuti. Amen? Wala po sa katulad, walang pares. Siya po ay mga bagay maawain sa mga taong nagnanais sumunod sa Kanyang kalooban. Kapag tayo po ay nalulungkot, kapag tayo po ay nabibigo sa pag-ibig, sa trabaho, negosyo, may Diyos na tanging naghihintay lamang ng iyong paglapit, kapatid. Amen? Sa buhay natin, kailangan tayo ay manatili. Amen? Sa salita na ating narinig, na ating nabasa, buhat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Juan 15 verse 7, kung nananatili kayo sa atin, nananatili sa inyo ang ating mga salita. Kung nananatili daw po tayo sa ating Panginoong Jesucristo, ang Kanyang salita na sinabi kanina pa, na hindi lumilipas, amen, ay mananatili din sa iyo at sa akin. Ibig sabihin, kapag ikaw ay dumanas ng problema at pagsubok, dahil alam mo may solusyon, tumawag sa ating dakilang Diyos na buhay. Tiyak na ang problema at pagsubok ay magkaroon ng solusyon sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Ang sabi ko rito, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, matutupad yun para sa inyo. Amen? So magaganap at mangyayari ang nais at gusto mo sa pamamagitan ng pananampalataya at paghingi sa ating Panginoon. Amen? Amen? Tunay nga po na kung tayo po, kung ano man ang ating hinihiling sa buhay nito, lalo-lalo na sa ating mga pamilya, na gusto natin na sila ay ating makasama, wala po tayong ibang gagawin, kundi manalangin, hingin sa ating Panginoon. Sa darating na panahon, ang Diyos po ang bahala dyan. Mangyayari na mataganap kung tayo po ay nititigil. Amen? Walang sumuko, walang susuko. Amen? Dumanas ka man ng mga pagsubok. Huwag kang magtanggang lumabas sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Dahil sa paglabas mo sa presensya ng Panginoon, di mo alam kung paano ka patatablingin ni Satanas sa labas. Amen? Pero alam niyo po, yung lumabas sa presensya ng Panginoon, pinatabling-tabling sa labas, naisip niya na mas mainam pa lang sa loob dahil tiyak magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang natutunan ng isang tao lumabas sa presensya ng Panginoon at muling bumalik upang purihin ang ating dakilang Diyos. Pagkakita natin ang dakilang Diyos. Ang sabi na sa verse 8, napapalangala ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko, sabi ng Panginoon. Napaparangalan pala ang ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan ng iyong paglapit, sa iyong paghingi, anuman ang kahilingan mo sa ating Diyos, napaparangalan ang ating dakilang Diyos na buhay, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kailangan pala sa ating buhay, mayroon tayong hinihingi. At ang hinihingi mo natin, alam ko lang kung ano yung nasa inyo, amen, yung makapanatili ka sa presensya ng Panginoon.
Amen? Alam niyo po sa buhay ko, hindi lingid sa inyong kalaman, kung ako po'y nananalangin sa personal ko na sa aking pananalangin, yun po ang aking hinihingi. Hinihingi ko sa Diyos, Lord, panatilihin niyo po ako sa iyong presensya dahil tunay nga na wala akong magagawa kapag ako'y nawalay sa iyo. Amen? Bakit po? Kapag wala ka sa presensya ng Panginoon, hindi mo inasahan mga problema at pagsubok na halos hindi mo makayanan. Amen? Tingnan niyo po, kapag ikaw ay nawalay sa Panginoon, yung hindi mo magagawa na ayaw ng Diyos, pagmumura, magagawa mo na. Bakit? Iwalay ka eh. Amen? Yung paggalaganan mo sa labas na wala sa presensya ng Panginoon, nakakagawa ka ng hindi gusto ng Diyos. Tunay nga, na kapag gano'n ang nangyari sa mga tao, tatabling-tabling ang buhay mo sa labas ng presensya ng Panginoon. Pero, kapag naisip ng bawat taong lumabas, bumalik sa loob. Amen? At bumalik sa ating Panginoon, tunay na makakaranas siya ng kagalakan na hindi mapaliwanag at gumagano'n-gano'n pa ang kanyang puso. Sa pag-ibig ng Diyos. Amen po? Mga kapatid, sa buhay po natin bilang Kristiyano, isipin niyo po na kung ang iba po ay dumaranas ng mga pagsubok at problema, isipin mo rin naman na kung sila na nilutas ng Diyos sa kanilang problema, ganoon din sa iyo. Amen. Kaya sa inyong pagsunod, sa ating pagsunod, sa ating dakilang Diyos na buhay, may mga pagsunod. Amen. May gagamitin ng kaway para ikaw ay langan sa pagsamba mo. Huwag ka mapapigil, kapatid. Bakit? Dahil pag ikaw ay napigil, amen, in-entertain mo ang pagpigil ng kaway sa ating pagsunod, sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa labas. Amen. Ito lang ang aking natutunan sa aking pagsunod sa ating Panginoon. Hindi naman ang perfecto gaya ng sinasabi ng iba. Amen. Pero alam ko, ang sabi ng Mateo 5:48 na maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So may pagkakataon pa tayo para maging perfect. Tama po? Amen. Sa aking pong pagbulay-bulay na salita ng Diyos, sa aking pagsamba, sa aking pagsunod sa gusto ng Panginoon. Kaya alam niyo po, yung pagbantay po sa ating spiritual na buhay ay napakahalaga. Amen. Dahil isang salita lang na hindi gusto ng Diyos, tiyak na nagkakasala tayo. Baka sa araw na yun, bigla tayo nawala, paano na? So, ibig sabihin po mga kapatid ko, habang tumatakbo ang araw, ang oras at panahon, kailangan nasa isip at puso natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka, anong ginagawa mo sa buhay? Huwag mong tigilan sa pagsunod sa Panginoon. Amen. Gaya ng pagtrabaho ng marami sa yung sinasabi ko kanina. Amen. Na kumpanya na ang kanilang nahabol, amen, ay una magsweldo. Amen. 13 month, bonus, at mga benepisyo. Dapat kung gano'n ang kalooban ng tao, dapat higit sa lahat na ang tangkilikin ng maraming tao, maraming Kristiyano sa ibabaw ng mundo ito ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos upang magalit ang buhay ng walang hanggan. Amen. Buhay na kailanman ay hindi mananakaw ng sinumang demonyo sa ibabaw ng mundo ito. Amen. Kaya mana na kailanman ay hindi kaya na alisin sa iyo kapag ito ay minarahakap, walang ibang pagkasalita ng Diyos. Tama po? So, ang sabi ko rito sa verse 9, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Tingnan niyo po. Ang Panginoong Jesucristo nagtupad ng kalooban ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon, ang ating dakilang Diyos na buhay sa ating Panginoon ay nananatili, gayon din ang ating Panginoon sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kapag gano'n ang ating ginagawa, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, tunay nga po na hindi tayo bibiguin ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng bigat sa buhay na para bang ikaw ay tinatakluban ng langit at lupa, ang daming problema at pagsubok na para bang ikaw ay pinababayaan ng Diyos, pero hindi ka naman pinababayaan ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, ay mararanasan mo ang tunay na kalayaan, ang tunay na kagalakan sa puso mo na hindi kaya itinta, na hindi kaya igaraman, na hindi mo halos may paliwanag dahil sa ating dakilang Diyos sa buhay. Naranasan po natin yun. Amen? Naranasan natin maging masaya sa buhay na ito sa tulong ng Diyos, sa presensya ng Panginoon. Amen? So, sa ano sabi ng Panginoon?
Iniibig ko kayo. Manatili kayo sa ating pag-ibig. Kaya kung may problema ka ngayon at may pagsubok, ano man ang naranasan mo, manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon. Bigo ka man sa labas sa mga problema at pagsubok, hindi ka bibiguin sa pag-ibig ng Diyos. Tunay, magkakaroon ka ng kagaanan sa buhay. Amen? Ako po, hindi limit sa inyong kalaman. Napakaganda ng trabaho ko. Amen? 2 araw sa loob ng 1 linggo ang aking pasok, pero okay na. Di ba? Basta ang mahalaga doon, na alam mo sa puso mo, pero araw-araw kang tumatanggap ng buhay sa ating Panginoon sa Diyos. Ang sabi ko sa verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at kayo'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Yan po ang sabi ng Panginoon. Amen? Kung tinutupad daw natin ang utos ng ating dakilang Diyos na buhay, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay mananatili sa atin. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at nasa akin, nasaan ang kabiguan? Amen? Nasaan ang kalungkutan? Nasaan ang problema at pagsubok? Nariyan lang sila. Pero lubos mong mararanasan ang tunay na kagalakan dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Amen po? Ganun kabuti ang Panginoon. Hindi po niya tayo hayaan na tayo po'y nalulugmok sa kahirapan ng buhay. Tama po, sa kahirapan ng ating isip, ng ating puso, bagkos, tayo nga po ay magkakaroon ng love sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Love. Amen? Na hindi kaya ibigay sa iyo ng tao. Ngayon, mahal ka ng tao, baka bukas nag-aaway na kayo. Tama po? Pero sa Diyos, araw-araw kang minamahal. Ganun po sa Panginoon. Tama po? Hindi ko man sinasabi na masama ang mahalin mo ang tao dahil ang sabi ng Biblia, mahalin mo ang kapwa mo kaya ng iyong sarili. Tama po? Pero higit sa lahat, kung mahal mo ang kapwa mo, higit na mahalin mo ang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Amen? Sa kumpanya mo, may bonus ka, may 13 month ka, may SS ka, may PhilHealth, may pag-ibig. Kung may pag-ibig yung kumpanya, dapat higit sa lahat ng pag-ibig na naroon sa iyo, yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos na pag-ibig ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Tama po? Pero alam niyo po, sa buhay natin, kailangan magiging handa tayo, magiging bantay tayo sa ating sarili. Amen? Kasi sa buhay natin, hindi pwedeng hindi ka makaranas ng pagsubok, problema eh. Kahit Kristiyano ka na, kahit ikaw ay nakakatupad ng kalooban ng Panginoon, nakakasunod sa utos ng Diyos, daranas ka pa rin ng pagsubok. Hindi pwedeng hindi. Amen? Pero isipin po natin yung sinasabi ng Korinto, na bago pa dumating ang mga pagsubok sa maraming tao, naranasan na po niya ng mga propeta, ng mga apostol na totoong lingkod ng Diyos. Sila po yung nagtagumpay dahil sa tulong ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ang tagumpay ay noon pa nangyari at naganap sa maraming tao, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, tunay nga na matatanggap mo rin ang tunay na solusyon ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ang katagumpayan ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Pero, kailangan lang po natin na magpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So, kailangan sa buhay natin, manatili tayo sa ating Panginoon. Manatili kayo kay Kristo. Manatili tayo sa turo ng Panginoon, totoong turo. Ang Espiritu na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Nasa atin na ang Espiritu ng Panginoon. Amen. Na nagtuturo sa atin na mabuti ng mainam. Tama po, ng totoo. Amen. Manatili tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi ko sa unang Juan, chapter 2, verse 27. Ganito po ang sinasabi ng mga kapatid. Gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na sa inyo Kristo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi ninyo kailangan turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan, at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Manatili kayo kay Kristo. Ang Espiritu po na ibinigay ng Panginoon sa ating buhay, kung ano man na naririnig mo lang,
Amen? Nakikita mo, napapanood mo. Tama? Walang masama roon. Amen? Na mga iba't ibang katuruan. Tama po? Ikaw na nagbabasa ng Biblia, ikaw na talagang gusto mo na maunawaan ang salita ng Diyos, kaya ka nagbabasa ng Biblia, ang Espiritu ng Panginoon na sa iyo, kailangan hindi ka na maturuan ng iba. Dahil ang meron na nagtuturo sa iyo. Ang Espiritu ng Diyos na kung saan na sa iyo at nasa akin. Amen? Totoo. Katotohanan na ang sabi doon ay manatili ka kay Kristo. Kailangan manatili tayo sa aral ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang sa atin naririnig, nakikita, amen, napapanood. Kailangan natin na tayo po ay magbabasa ng Biblia upang tayo po ay tunay na matututo, amen, sa katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Tama po? At sa ating pong pananatili sa ating Panginoon, hindi papayag ang Panginoon na hindi tayo magkaroon ng benepisyo. Tama po? Papayag ba ang Panginoon, manampalataya ka sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng buhay? Isinabi niya yun. Amen? So, kailangan na paniwalaan po natin yun. Amen? Dahil may benepisyo nga sa pagtatrabaho. Eh di kailangan, sundin natin yung gusto ng Diyos upang tayo po ay magkaroon din ng benepisyo at ipapayag ang Panginoon na tayo po ay walang benepisyo sa ating pagsunod sa Kanya. Amen? Gaya po na sinasabi ng ating Panginoon kay Marta, kung inyo pong naalala at nadadaanan na dito para sa buwan. Amen? So ang sabi po ng Panginoon kay Marta, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Tingnan niyo po. Ang benepisyo po sa pananatili sa ating Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Kanyang sinasabi, kahit sino man raw na sumasampalataya sa Kanya, kahit mamatay, amen, ay muling mabubuhay. Yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi po ba kayo natutuwa? Sabay-sabay na sa ating Panginoon. Kaya ano gagawin natin? Manatili kayo sa salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo po ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon kay Marta at ganoon din sa ating mga buhay. Kaya wala po tayong pagpipilian kundi manatili sa ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo mananatili at tayo at pinili natin ang paglayo sa ating Panginoon, magtatagling-tagling tayo sa labas, hindi mo yan magugustuhan. Amen? Ngunit, kung ang pinili mo ay manatili sa piling ng ating dakilang Diyos ng buhay, may problema ka, may pagsubok ka, pero hindi mo nararanasan ang bigat. Bakit? Dahil kataga ka ng Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Amen? Yan po ang benepisyo sa pagsunod sa ating dakilang Diyos ng buhay. Tama po? Ang lahat po ba'y nalulungkot? Lumapit ka sa ating Panginoon sa Kristo. May problema at pagsubok, humingi sa ating dakilang Diyos ng katubunan dahil hindi ka mabibigo. Amen? Kaya ito lang po ang aking masasabi sa akin at sa ating lahat na naririto. Huwag po tayong mawalay sa presensya ng Panginoon. Tunay na kapag tayo po ay nananatili sa ating Panginoon, hindi lang po kalayaan, hindi lang po ng kagaanan sa bigat ng buhay, kundi magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa ating dakilang Diyos ng buhay. Masaya na po ba lahat? Kung ang masaya ay pumalakpak sa ating Panginoon. Amen? Kaya maraming salamat sa Diyos sa mga salita niya na nagbibigay sa atin ng kasayahan, ng kagalangan sa buhay nito at buhay na walang hanggan. Muli, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay sumainyong lahat. Kaya ang lahat po na masaya, inaayahan na tumayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo.